Nag-alisan na po silang lahat. Sinarado na to ni Daddy. Tapos binuksan niya ang pinto dito sa kwarto ni Jovelyn. Pero ako, hindi ko hahayaan na lilipas yung magdamag. Kasi sa umaga ako talaga nagbubukas dito. Pero pag po sa gabi, hindi ko hinayaan na si Daddy lang, si Joey lang, ang magsasarado dito at magbubukas dito sa kwarto. Kasi alam ko matampuhin yung anak ko. Ano po yan, pag halimbawa hindi napapansin, makita mo talaga siya, si Mami, hindi na ako ganun. Makita mo talaga, sasabihin niya talaga, hindi yung tipong, hindi siya kikibo. Yun. Nakarinig ako ng paniki. Ako lang mag-isa dito mga boss. Dati-dati hindi ako nakakaisa dito. Kasi natatakot ako, nagpapasama ako kay Jovelyn. Pero nawala si Jovelyn, nasa isipan ko, meron akong angel. May gabay ako, alam ko nandiyan lang si Jovelyn. Pag nag-wish ako sa kanya, nagkakatotoo ka agad. Kahit sa usapin ng pinansyal. May sagot ka agad, ang bilis. Sabi ko sa mister ko kanina, Daddy, naka-move on ka na? Sabi niya, hindi. Nililibang lang ang sarili. Ako din po, hindi pa. Hindi ko alam kung makaka-move on pa. Hindi ko alam masaltang yun. Kasi puwasa naalala ko si Jovelyn. Talagang durug na ako. Wala na talaga. Hindi na ako makibo. Natahimik na ako. Iyak na lang. Kaya yung mga iba na napapanood ko na nawalan din ng anak, nakaka-relate ako sa kanila. Dati-dati parang hindi ko kayang panoorin. Sabihin ko, isa rin ako sa basher. Bakit ba kailangan i-post pa yan, yung mga ganon. Pero yung ngayon, pinupusuan ko, o kaya may emoji na umiiyak. Nararamdaman ko sila. Kaya mahirap talaga yung nagsasalta din ng nalalahiran. Totoo po yun. Pero dati-dati, alam ko na siyang totoo. Pero pagdating sa usapin sa pera, oo. Kasi meron na kaming karanasan na hinama kami ng sobra. Para bang umikot yung mundo na iba, na reverse ang mga nagaganap. Pero pagdating sa hindi nga din ako natingin sa mga halimbawa, merong yumao, ganito ako natingin, tapos may mga nagpo-post. Parang natatakot ako. Tsaka sinisip ko nga po, bakit ba kailangan pang i-post? Putyak, nalahiran ako. Anak ko pa. Sobrang sakit. Sobrang sakit. 1 year and 7 months na. Pero yung sakit, parang laging bago ng bago. Basta anak ko ang aking pinag-usapan, wala na. Sakit sa dibdib. Okay na sana buhay namin eh. Jolene lang ang kulang. Anak kong panaginip to, bumalik ka na naman. Hindi masayang panaginip to. Ito yung pinakapangit na nangyari sa buhay namin. Kasi yung mga iba, nalubog sa utang, nakasurvive naman, may swerteng dumating. Nagkaroon ako ng vertigo nun, pero hindi kasintindi nang naging vertigo kay Jovelyn. Kasi iyak ako ng iyak. Puyat lagi ako. Iba ka Jovelyn. Hindi man lang sumagi sa isipan ko na ang anak ko mawawala. Hindi man lang sumagi sa akin na pinahiram lang hanggang 19 years old si Jovelyn. Sana bigay ng sign man lang. Kahit 1 week. Hindi binigla. Yung biglaan, sobrang sakit. Masaya po kami. Masaya kami. Pag magkakasama kaming 4, kantahan kami, partner kami. Sa akin si Jovelyn. Tapos si Justin kay Joel. Paras kami ng ugali.
Magkamukha po kami yan. Magandang version lang siya, makinis. Pero kamukha ko aking mga anak. Kahit si Justin, alam ko kamukha ko din. Kasi, nung bata si Jovelyn, 12 years old, kamukha siya ni Justin. Parang version lang lalaki. Tapos na naging dalaga na si ate, Jovelyn, natuto siyang mag-ayos, gumanda. Ganda, sobrang kinis. Nagkakantahan kami. Tapos iniiba ni Joel ang version ni Daddy, iniiba niya yung mga version ng kanta. Tapos sasabayan ko rin, magra-rap din po ako. Tapos tawa ng tawa yung mga anak ko. Masaya po kami. Masaya kami. Kaya nung nalagasan kami ng isa, sobrang sakit. Sakit.